Mga kabrady, seryosong usapan. Lagpas 100 piso na ang krudo. At sa tuwing nakikita ko yung metro na umiikot sa gasolinahan, parang pati puso ko sumasabay sa kaba. Dati 500 pesos, balikan na, may burger pa. Ngayon, parang pang kickstart lang ng makina, ubos agad. That's not just inflation, it's a wake-up call. Welcome back, mga kabrady. Ramdam ng lahat ang bigat, presyo ng bilihin parang rocket ship, pero ang sweldo parang flat tire. At sa gitna ng giyera sa ibang bansa, parang domino effect, lahat tayo nadadamay. Pero tandaan, hindi tayo nandito para magreklamo. Nandito tayo para maglatag ng plano. Kailangan natin ng sistema, isang paraan ng paghawak ng pera na hindi basta-basta matitibag kahit anong mangyari sa langis, sa ekonomiya o sa mundo. By the end of this video, you'll know exactly how to survive and even thrive in this storm. Mga kabrady, bago tayo mag-start, tandaan nyo, ang mga strategies na maririnig nyo ay para sa financial education at awareness lamang. Hindi ito personal financial advice. Lahat ng desisyon dapat nakabase sa sariling sitwasyon at risk tolerance. Bago tayo magpanik, tingnan muna natin ang receipts ng history. Akala kasi natin tayo lang ang minalas. Pero ang totoo, ang krisis ay parang bagyo sa Pilipinas. Siguradong darating, hindi lang natin alam kung kailan. 1973 oil crisis, halos pareho ng nararanasan natin ngayon. Nagkaipitan sa Middle East, tumalon ang presyo ng krudo at nagkagulo ang mundo. 1997, Asian financial crisis, bumagsak ang piso, nag-collapse ang mga bangko at maraming negosyo ang nagsara. 2008 financial crash, maraming nawala ng bahay at trabaho. 2020 pandemic, akala nating katapusan na nung tumigil ang ekonomiya. Bakit ko to sinasabi? Because of this timeless truth. Every crisis has an expiration date. Ang Strait of Hormuz ay magbubukas din. Bababa rin ang inflation. Ang tanong lang is, ano ang lagay ng bulsa mo pag natapos na ang krisis? Ang mga taong yumayaman ay yung marunong tumingin sa patterns. Ang krisis ay hindi end of the world. Ito ay great reset. Tinatanggal nito ang mga mahihina ang pundasyon at binibigyan ng reward ang mga lodi nating marunong mag-adjust. Law number 1 of financial survival, defend the base. Kung nasa gitna ka ng giyera, hindi ka muna naghahanap ng treasure, sinisiguro mo munang hindi ka matatamaan ng bala. At dito papasok ang ating 3-step mantra. Cut, cushion, stockpile. 1. Cut. The energy audit. Sa 100 peso per liter na gas, your car is now a liability. Kung pwedeng mag-commute, carpool o gamitin ang 4-day work week ng gobyerno, gawin mo. Every liter you save is 100 peso in your pocket. In any future crisis, find the lead expense kung ano yung pinakamahal na bilihin at doon mo simulan ang pag-cut. 2. Cushion the emergency fund 2.0. Dati, 3 to 6 months. Ngayon, in a national emergency, I am advising you to reach for 9 months. Cash is your oxygen. Kapag may 9 months savings ka sa isang high-yield digital bank, hindi ka mapipilitang magbenta ng gamit o umutang sa 5-6 kapag dumating ang matinding krisis. 3. Stockpile, the anti-inflation strategy. Sa high inflation environment, ang pera mo ay natutunaw parang yelo. If you have the space and a little extra budget, buy non-perishables now. Bigas, hygiene products, canned goods. Pre-buying at today's price is a guaranteed return of 10 to 15% next month. Mga kabrady, tandaan nyo to, cut, cushion, stockpile.
Tatlong hakbang na timeless kahit anong krisis pa ang dumating. Kung marunong kang mag-cut ng gastos, mag-cushion ng savings, at mag-stockpile ng essentials, hindi ka basta-basta matitinag. Ito ang foundation ng financial survival. Kapag matibay ang base mo kahit anong bagyo, kahit anong giyera, kahit anong inflation, may laban ka. Higit pa doon, may pagkakataon kang maghanda para sa susunod na yugto, ang growth. Law number 2 of financial survival, plant in the storm, harvest in the sun. Kapag ang lahat ay nagbebenta dahil sa takot, doon lumalabas ang pinakamalalaking opportunities. Pero para makuha ang tunay na advantage, kailangan mong tandaan ang tatlong hakbang. Plant, position, persist. 1. Plant the blue chip sale. The Philippine stock market is down by 9% as of March 2026. Ang mga higanteng kumpanya na provider ng kuryente, tubig at pagkain, sila ang may pricing power. Kahit mahal ang gas, kailangan natin sila. Kapag bumagsak ang stock price nila dahil sa panic, sale yan tropa, don't look at it as a loss. Look at it as a discount for your future self. 2. Position the renewable pivot. Dahil sa 100 peso na gas, bibilis ang transition natin sa solar at wind. Ito ang future. Look into renewable energy REITs or stocks. Ito ang sector na magbe-benefit sa long run dahil sa crisis na to. 3. Persist peso cost averaging. Huwag mong hulaan ang bottom ng market. Hindi tayo manghuhula. Instead, every sahod, mag-invest ka ng fixed amount. 1,000 man yan o 5,000 pesos. Pagbagsak ang market, marami kang mabibili. Pagtaas ng market, kikita ka. Simple, automatic, proven. Mga kabrady, tandaan nyo, plant, position, persist. Sa gitna ng bagyo, magtanim ka. Sa tamang sektor, magposisyon ka. At sa mahabang panahon, mag-persist ka. Ito ang sikreto ng mga nakaka-survive at nakaka-thrive. Hindi lang sila nagtatago sa krisis, ginagawa nilang oportunidad ang takot ng iba. Final strategy, the anti-fragile income. Ang fragile na bagay nababasag kapag nahuhulog. Ang anti-fragile na bagay lalong tumitibay kapag may gulo. Kung isa lang ang source ng income mo, fragile ka, tropa. Kapag nag-lay off ang kumpanya mo dahil sa taas ng expenses, zero ka. Kaya kailangan mong maghanda sa tatlong paraan. Stack, hedge, multiply. 1. Skill stacking. Sa mga pagkakataong may pahinga ka, kahit weekend o gabi pagkatapos ng trabaho, mag-invest ka sa pag-aral ng digital skills gaya ng AI, virtual assistants o programming. Your brain is the only engine na hindi kailangan ng krudo para kumita. 2. Dollar hedged income. Maghanap ka ng racket na babayaran ka in dollars, freelancing or international clients. Sa year 2026, kapag mahina ang piso, ang $100 mo ay malaking tulong na para sa pamilya. 3. Multiple streams. Hindi sapat ang isang income lang. Kahit maliit lang, basta iba-ibang daluyan ng kita, online gigs, side hustles, passive income, lahat yan nagiging shield mo laban sa krisis. Mga kabrady, tandaan nyo, stack, hedge, multiply. Mag-stack ng skills, mag-hedge ng income sa dollars, mag-multiply ng streams. Ito ang sikreto ng pagiging anti-fragile. Kapag may gulo, hindi ka nababasag, lalo ka pang tumitibay, at yan ang tunay na financial survival. Mga kabrady, alam kong mahirap. Ramdam ko yung aray tuwing nasa gasolinahan tayo. Pero tandaan nyo, ang krisis ay temporary. Pero ang habits na mabubuo mo ngayon, ang pagiging disiplinado, ang pagiging madiskarte, yan ang permanenteng yaman mo. Huwag mong hayaang ang headlines ang magdikta ng mood mo. Ikaw ang driver ng sarili mong buhay kahit 100 pesos pa ang gas.
Kung nakatulong sa'yo ang video na to, paki-like at share sa mga tropa nating medyo pinanghihinaan ng loob. Mag-subscribe ka na rin para kasama ka sa bawat hakbang ng pagbangon natin. This is Investing Brady. Tandaan, crisis is temporary, discipline is forever. Ride safe, keep your head up, and invest smart. Kita-kits sa next video.